Huwag po kayo masyadong maingay ha. Tulog pa yung estudyante ko. Pero matanong ko lang kayo ha. Ano ba sa tingin nyo yung best attack? Yung malupitang sacrifice? Yung umaatake ka ng matindihan? O yung sisimplehan mo lang? Tapos endgamein mo ng malupitan? Napaisip ako dun eh. Pero dito po kasi sa game na ito, between Grandmaster Hikaru Nakamura and Grandmaster Fabiano Caruana, aba, ginamit ng isang player yung kanyang best attack. Anong klaseng attack ang ginawa niya? Panoorin niyo po. Puti po dito si Hikaru Nakamura at bigyan ko na kayo ng isang history between these two. Yung latest game po nila sa standard na puti si Hikaru, 2 beses panalo si Hikaru. So puti na naman si Hikaru, nag-E4 at E5 na naman ang pinawalan. Nag-Knight F3, Knight C6 na naman. But this time kasi sa mga nakaraang laban, ang ginawa ni Hikaru one time Italian, one time Knight C3. This time Bishop B5. Ruy Lopez ang pinili ngayon ni Hikaru na tinirahan ng A6 na yan po yung tinatawag ng Ruy Lopez Morphy Defense. Tumakbo po yan sa A4, Knight F6 lang. D3 to dependent po on E4, nag-Bishop C5, castling lang, D6, mga typical na development. At dito po, nagsi-C3 sila. Preparasyon po yan sa posibleng D4. Ang ginawa, nag-castling lang, and then nag-Rook E1 si Hikaru. Nalinya naman lahat yan. So, lahat po yan ay popular. At ang kadalasan pong ginagawa pag Rook E1, bakit ba tinira yan? Para po depensahan yung E4. Gusto po kasi mag D4. Kaya kadalasan ginagawa dyan, ina-atras agad ito para maiwasan na yung tempo. Yung iba naman po nagbi-B5. Yan. Pero sa pagkakataong ito, si Fabiano Caruana, move number 8. Move number 8 pa lang. Tumira na po ng novelty, nag-Knight E7. Iikot agad yung kabayo papunta sa G6. Well, typical idea yan pero masyadong maaga. Ngayon pagka Knight D7, Hikaru Nakamura medyo nag-isip ng konti. Kasi novelty nagtaka siya. Bakit kaya hinayaan lang yung D4? D4 po is the best move dito. Best move yan. Pero hindi tinira ni Hikaru. Hindi niya tinira. Alam nyo, ako ang nakikita ko dito, bakit hindi niya to tinira? Hindi dahil hindi niya alam na yan yung best move eh. Si Fabi kasi tumira ng novelty. Kilala po si Fabi na magaling po sa mga, alam nyo na, mga novelty line na kung saan deep preparation ang ginagawa. Sigurado iniwasan niya yan. Kaya ang ginawa po ni Hikaru, nag-Knight D2. Ayun. Typical din po yan na development sa ganitong setup. Pero ang weird lang po kasi hindi tinake advantage si Hikaru yung D4 na magkakaroon daw ng slide advantage for white. No. So, ang tinira niya Knight D2. Ako lang po ito, no. Tingin ko talaga alam niya prepared si Fabiano diyan. Kung pasukin niya yung main line na ganon, baka mahirapan siya. Dahil alam na alam ni Fabi yun sigurado. Anyway, nag-Knight G6 po si Fabi. Knight F1. Nag-D5 si Fabi. Naku po. Ayan, no? Anong napaka-unexpected ng D5? Very early. Alam niyo kung bakit. Tingnan niyo po Kasi pagka-takes dyan, Knight takes D5 yung ginawa. At eto po yung medyo nakakapagtaka dito. Libre po yung pawn sa E5 na hindi kinapture ni Hikaru. Ipapakita natin bakit, no? Bago natin ituloy. So, tingnan nyo lang po ito, no? Pag tinakes mo kasi yan, meron po yung napakagandang sacrifice, Bishop takes F2. Persado kakainin, Knight takes lang. Eh, anong meron yan, coach? Kakainin lang din. Ito po, Queen F6, bagsak yung tore. So, hindi naman lalamang talaga doon. Kaya ang ginawa po, kaya hindi po tinakes ni Hikaru, nag-bishop lang po sa B3. Tapos nag-C6 to defend the knight. Nag-D4. Ayun. So, kinounter yung gitna. Nakinapture lang po yan. Binawi ng kabayo. And then, Knight F6. Umatras lang si Fabi dito para pressurein po yung knight sa D4 na sinagot ng H3. Bakit H3? Siguro, iniwasan niya din po yung punta ng bishop. Threaten yung reyna. Kaya gumanyan. At ang tinira po ni Fabi, medyo hindi mo aasahan masyado, Bishop takes D4. Bishop takes D4. Kinapture po yung kabayo, kapalit Bishop. Bakit ko po nasabi na hindi mo masyadong aasahan ito? Kasi Bishop is likely better than Knight. Pagka takes po kasi dyan,
nag-pawn takes ka, tingnan nyo po, meron tinatawag na pair of bishop dito si Hikaru, which is good sa middle game. Ang problema ni Hikaru, tingin ko kaya kinapture yan ni Fabi, kasi nagkaroon naman po ng tinatawag na isolated pawn sa d4. So yung isolated pawn na yan, weakness po yan na kailangan depensahan throughout the game. At pag napunta sa endgame, lamang ang block ng konti. Anyway, ang ginawa po, nag-knight d5. Ayan. So, kaya po ni knight d5 yan, ayaw niyang ipin siya. Kasi pag pinin, madi-d5 eh. Ang ginagawang play po, pag may isolated po yung kalaban nyo, pine-prevent niya yan na maitulak at maipalit. Kasi mawawala yung weakness. So, nag-knight d5, nag-bishop c2 lang. Tumira po ng bishop e6 develop, nag-knight g3 develop din, and then f4, a very interesting move. The idea, I think, is to go bishop d5, put pressure on that pawn na nasa g2. Pwede din tumulong yung reyna mamaya. Oh. Ayan, oh. Kahit saan siya dito, f6, g5, h4. Anyway, nag-rook e4 si Hikaru, pinipressure yung kabayo na tinirahan lang ng knight d5 na paatras. Pagka knight d5, nag-a3. Baka kasi dito tumalon eh. So, binantayan na. Ang ginawa naman, nag-rook e8 develop, bishop d2 develop lang din, knight f6. At eto na, yung kaninang iniwasan ni Fabi, kaya nag-knight d5. Ayun, natira. Bishop g5. At pagka bishop g5, h6 lang si Fabi, na kung saan, excellent move pa nga. Oh. So, kinapture po yan, pinawi, and then, nag-queen d2 lang. So, kung mapapansin nyo, queen d2, tamang inangat yung reyna para po mag-rook e1. Ayan yung kanyang plano. So, mag-rook e1 yan at dodoblehin yung tore na kung saan hindi pinansin ni Fabi. Ang tamang tira daw po is bishop d5 immediately para mapalit na yung mga tore bago pa magdalawa. Kasi ang lakas ng baterya ng tore pag nangyari. Ang tinira po ni Fabi, queen g5. Ayan. Queen g5 na sinagot ng rook e3. Para sa yung rook e3, ba't hindi na lang pinalit yung reyna? Again, balik ko lang to, no? Pag in-endgame mo yan, sabi ko kanina, yung isolated pawn na ito na weak, yan ang magbibigay problema. Yan ang magbibigay problema. Pipilahan yan eh. Isolated pawn yan eh. Parang si coach pinipilahan nung kabataan pa natin ng mga kababaihan. Joke. Love you, Mrs. Anyway, ang ginawa po dyan, nag-rook e3 na nga para hindi mapalit. Nag-knight f4 naman. Sumugod. Bakit knight f4? Bakit hindi na lang tinuloy coach yung ganun? Para kasi hindi mapalit yung kabayo. Kasi, balik natin pag nag-endgame ka kasi dito, let's say nag-bishop ka dito, no? Tinex po yan. Nag-endgame kayo, let's say endgame kayo. Yes, may isolated pawn sa d4, pero yung bishop po na to is considered as bad bishop. A little bit bad yan kasi yung mga pawn po nasa puti. So hanggang depensa lang, hindi pwede makatake. Kaya ayaw niyang ipalit yung kabayo, nag-knight f4 siya. Ayun. So pagka knight f4, tumira naman ng napakagandang trick si Naka. h4, ayun. At kung titingnan nyo yung oras, sa posisyon po na ito, 13 minutes na lang si Fabi. Move 26 pa lang. Si Hikaru 32 pa. Ang question dito, coach, ba't pinakain yan? Anong meron? Matindi yung threat. Hindi kinain yan eh. Pero ipakita ko anong mangyayari pagka-takes. Pagka-takes po, rook e4. Siyempre, mag-g5 ka. Pagka g5, rook e1 lang. Ang ending, 1 pawn up ang black. Pero tingnan nyo yung reyna. Medyo may pagka-semi-kulong yan dyan. Hindi na makagalaw. At ang matindi, yung mga paparating later, yung mga knight f5 po. Siguro, tangkain natin gumalaw. Sa mapuputi rin na wala magalaw, mga ganyan. Tapos may itulak lang to. Pag gumanyan ka, bishop d1. Tapos pag gumanito ka, tirang ka lang knight f5. Ayun, nakulong. So, mahihirapan pag kinapture yung pawn dahil sa ganyang linya. Kaya napilitan po yan, queen d5, which is a good move. Equal po ang position after queen d5. Pero tingnan nyo yung oras sa 13 minutes. So, nag-rook e4 ulit, pinipressure yung kabayo, tumakbo sa may g6 pabalik. Nag-rook e1 na, ayan na, nabaterya na Pagka-rook e1, yung kabayo, tumakbo na naman. Umuwi. Bakit? Mamaya kasi may mga idea i-discover to, makakain yun. Kaya tumakbo ng tabayanan na 11 minutes na lang si Fabi. Hikaru, rook e5, inaatake rin na tumakbo yan sa d8. Ayan pinipressure pa nga yung pawn na kung saan, no? Tinulak ni Hikaru.
Yung tulak daw po, mali. Alam niyo kung bakit mali? Pakita ko lang Medyo malalim, pero pakita natin to. Rook E3 daw po ang number 1 engine move sa kadahilanan na pag tinakes pala yan, may knight jump. Ayan, pag pumunta ka, let's say dito or dito, magna-knight D6 lang. Tapos may pressure din doon. Ang daming pressure na pwedeng gawin. May pressure sa tore. Ganun yung gagawin. Ngayon, pag ikaw nga bumalik lang dito, depensa natin yung pinagmamayabang mong knight D6. Ito po yung idea ng Rook E3. Knight takes. Pagka-capture mo, check. Rook G3. Pag humarang ka ng Yoka baby, kakainin lang po yan. Ayan, ano pang gagawin mo? With H6 na lang daw. Wala, mamati ka daming peso. Sakit. Kaya balik tayo doon. Pagpasensyahan na kung mahaba, Alam ko, maraming magrereklamo na naman dyan Pero, relax lang kayo. Nag-a-analyze lang tayo. Anyway, in H5 na nga. At ang tinira po ni Fabi, naku po, matindim landiran. Kasi, ang dapat daw gawin, queen dito. Mga ganun, relax lang. Sige, pabayaan mo siyang matake. Pero, tumira po ng Bishop D7. Ito pong si Fabi. Bakit? Naaalangan na po kasi siya sa lakas ng dalawang tore na kabaterya. Tulad ng sinabi ko kanina, dapat pinapalit niya talaga yan. Pero ngayon niya pinalit. Yun nga lang, it's too late na. Kasi tingnan nyo, ang nangyari kasi kinapshot lang yan. Pasado ka, Bishop takes. And then, Knight F5. Pumasok yung kabayo. Lakas ng kabayo. Na sinagot po ng Queen F6. And after Queen F6, 7 minutes na lang. Ito pong si Fabi, move 32 pa lang. Kaya si Hikaru, tinik advantage yan. Tina-time attack niya. Si Fabi, siya po ay tumira ng Queen B4 na tumataginting. Queen B4, kala mo ito lang yung threat to. Kakainin lang. Walang oras si Fabi. Ang tamang tira daw po dyan is ibigay po yung pawn na yan. Bishop D7. Bishop D7, mali lang po yung araw ko. Ayan. Para atake dito. Doon lamang ang puti doon. Kaso, ang ginawa kasi ni Fabi na B5 to defend that pawn, double question mark. Wala kasing oras namadali. 7 tira pa kailangan niya Ngayon, bakit ito double question mark? Gawin natin puzzle. Post niyo yung video. Analyze niyo bakit. Analyze niyo. Nakita niya na. Play nyo na. Ayan. Comment nyo yung sagot ko. Nakita nyo. Congrats sa mga nakakita. Pero eto po. Knight E7 check. Kicking mo man lang What's wrong? What's wrong? Eto yung what's wrong. Badabim. Nag-resign Pinakain yung kabayo. Nag-resign. Atakado po yung reyna dyan. Pag gumala yung reyna mo kahit saan, eto yung threat Ayun. Natakpang kasi yung tore ng bishop. Di kainin natin para pantay lang. Kain pa rin mate. Aray ko po. Grabe. Antinding blunder. Antinding blunder nun. Anong nangyari? Ang lupit ng attack na ginawa ni Hikaru Kung ang best attack is counter attack. Hindi, best defense pala yun Mali pala ako nung una. Best defense is a counter attack. Ito, ano bang best attack? Aba, time attack. Bilis ni Hikaru At nataranta na si Fabi At dahil doon, panalo si Hikaru guys. Hanep Siguro hindi ka na magagawa ng video yung iba dahil nandito po ako sa tournament. Medyo busy. Eto na po ang standing ipakita ko na. Ayan po. Leading si Gukesh saka si Nepomucci. Alam mo bakit tinalo ni Gukesh si Bidit Tinalo niya. So, andyan na naman si Gukesh. Tapos si Hikaru ang matindi. 4.5 na. After losing po yan nung early rounds pa. Tapos si Prag nandyan pa rin nakabuntot. Si Fabi natalo. Kaya 4 lang siya. Pero mahaba pa yung laban. Meron pang 7 games na nalalabi. 6 na laro. So, ayan po yung kabuuan standing. Ayan. So, andito po ako ngayon sa Wahin. Kasama ko po yung estudyante ko. Natutulog pa mahina boses ko, kunyari. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin video sa mga nagbabash po na bakit daw ang daldal ko, bakit daw feeling ko mas magaling pa ako the way I talk. Guys, analysis po to.
Hindi po ito laro na nanonood lang tayo ha. This is game analysis, game review na po ito. So I have to explain kung ano yung nakikita ko. And for your information, hindi ko lang po idea yan. Kasi nagmumukha akong magaling dahil ginamitan ko na po ito ng engine to analyze the game. So to be honest, habang nag-analyze ako, mas magaling talaga ako sa mga naglalaro. Kasi engine gamit ko eh. Walang tatalo dyan. Kahit si Magnus Carlsen, bubugbugin lang ng mga engine na ginagamit ko to analyze the game. Yun po yun nangyayari. Huwag na kayong magalit. Hindi po ako nagmamagaling. This is game analysis. Huwag din kayong magalit kung puro salita. Dapat daw i-play ko na lang. Ang gawin niyo po, punta po kayo sa main site, manood kayo doon, tapos i-play nyo. Kasi dito po game analysis to eh. Pagpasensyahan nyo ng mga Grandmaster kong viewers ha. Relax lang kayo. Anyway, maraming pong salamat sa inyong suporta. Muli ito po yung Coach P ni Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.